Yes, Lord God. Help us, Lord, to Heavenly Father, um, as we lift up or as we ask for your mercy and for your forgiveness, inaamin po namin na kami po ay sinners, Lord. We are not worthy for your uh, in your kingdom. Hindi po kami karapat-dapat sa inyong kingdom, pero um, we do believe na everyone is in work in progress, na lahat bibigyan mo ng chance kasi ikaw ang king of love, 'di ba? Ikaw ang lahat ikaw lang ang makakapagbigay sa amin ng forgiveness, palaya sa amin, Lord God. And Lord, um, tinataas ko po ang mga kaibigan naming uh, na mayapa na, uh, nasa inyong mga uh, niyayakap po na sila, Lord God. Kuya Boy, anong pangalan nung brother? Lito Lito, Lebron. Lito Lebron. Lito. Lebron. Lalo na si Kuya Lito na nasa inyong yakap na, Lord God. Naway, wag niyo silang pababayaan at wag niyo silang hayaang wag niyo silang hayaang maging uh, paano ba? Wag niyo kaming at wag niyo silang hayaang magtagal pa sa kanilang mga iniisip habang sila ay naglalakbay patungo sa inyo. Yakapin mo sila ng husto patungo sa inyong kaharian, Lord God. And Lord, may we ask sa na iangat mo ang inaangat namin sa inyo ang aming mga anxieties, concerns, everything that bothers us today, Lord God. Kung paano kami bukas, Lord. Naway um naway hindi kami uh, naway hindi kami bulabugin nito because sila yung mga anxieties namin, ilayo niyo sila sa amin, but ikaw ang maghari sa amin. Pag-ibig lang ang maghari sa mga puso namin, Lord. Dapat lang naman na pag-ibig ang aming pag-ibig ang isipin lang namin. As as we sing our last song, let me share my screen. Each, can you share also the sound? We cannot hear it. You cannot hear it. Yeah. Before you open it in sharing, there's a small box underneath. Share sound. Saan ba yun? Labas ka ulit. Stop sharing. Stop sharing. Then when you press share screen, on the left lower yata yan nakalagay. Share Sa right, audio. right side here. may share audio. sound. Oh, sound. Nakita ko na. Thank you. Pero ako dinig ko. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso.
suyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Heavenly Father, sa gabing ito, we'd like to lift up, sana ay pagpatuloy mo lang ang pinaliyab mong apoy sa amin. Maramdaman namin ngayong gabing nito. Maramdaman namin na nandiyan ka para ipaintindi sa amin ang topic namin for today. Makita namin si Kuya Alex na ikaw ang nagsasalita. Maintindihan namin word for word yung mensahe. Lahat ng ito ay inaalay namin sa iyo, Lord God, o Panginoon namin. As we pray, brothers, our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And all for glory be to the Father, to the Son, and to the Son, Holy to the Holy Spirit. Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, That we world will. without end. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good evening. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat, Brother TJ, sa Thank you. makapagbagdamdaming. Parang misa na lang ang kulang sa kantang yun. Kala ko nga Pag-ibig na, mag-open na pag-ibig, tayo eh. magbubuklod na sa atin, di ba? Pag-ibig ang magbubuklod, syempre. Ayan. Sige, before I introduce our speaker, siguro I'll just briefly lang po, yung last topic natin, no? Andyan pala si General Ray, ang ating speaker last time, no? Yung ating servant leadership. So, briefly lang po. So, according to Jesus, sabi niya, the leader is the servant. So, servant leaders serve according to the example of Jesus. Ano ba yung mga example ni Jesus? Of course, yung pagwawash ng feet niya, di ba? To the point of death naman, di ba? So, servant leadership is, sabi dito, seeming oxymoron. The term servant and leadership seem diametrically opposed. So, yun nga, servant mababa, leader taas. So, parang opposing silang dalawa. So, sabi dito, a servant leader needs to be a disciple of Jesus. So, tatlong elements ng discipleship. Number 1, self-denial. So, basically, ano lang naman, di ba? We have to let go of our pride. Let go of our ego. Di ba? Kayabangan. So, deny ourselves. Tapos, number 2, embrace the cross. So, yung suffering po, ano may nangyayari sa ating buhay ngayon, yung mga sakuna, ayan, yan typhoon, it's a suffering, embrace that cross, then follow Jesus.
We need to follow Jesus. So letter C, yung servant leader needs to be like a child. Ayan, naituro naman yan sa nakaraang Sunday, no? Liturgical, natin, mga Bible study, kung nakapag-Bible study, purity of heart, dahil nga yung child, no? Tapos kasi yung child kasi, total dependence on God. Ayan. And then, humility. So, yung humility, talaga namang, magkasabayan with obedience, di ba? So, may na-miss pa ba ako, Brother Ray? Baka yung Chinese proverb mo, na-miss ko yun eh. So, ayan po, servant, we are all in a way servant leadership, no? I mean, leader in our own, even in our family, even within ourselves, we have to lead ourselves. So, ang ating next po na nasa talk number 5 na po tayo. Ang title po ay Shepherds Over the Flock. So ang inatasan po ang ating share, nabanggit na ni Brother TJ, siya po yung right hand ba ni Brother Tom? He is willing to drink the cup of Brother Tom. No, not yet. Si Brother Butch muna. Okay. Kasi Brother So, doon ko. ayan na. Kala ko gusto mo maging on the left and the right of the Praguing Prime Minister, ha? So, No, sige. Bartimaeus lang ako. Sige, without further ado, so let us all welcome Brother Alex for the talk, Shepherds Over the Flock. Take it away po, Brother Alex. Hey, magandang gabi po sa ating lahat. At nawa po'y tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. I hope wala naman pong naapektuhan, or kung may naapektuhan man po at least tayo po'y naririto ngayon upang muling magpatuloy sa ating pag-aaral. So share ko lang po yung aking screen. Gaya nga po ng nasabi ni Brother Jerome, nasa ikalimang talk na po tayo ng ating servant leadership talk series. So, ano po ba ang shepherds over the flock? Last week po natunghayan na nga natin, binigyan na tayo ng brief na gist ng talk number 4. So ano po ba ang pagiging shepherds over the flock? We all have been given this call by God for a specific purpose, to be shepherds over His flock. Ano po ba ang kasama doon? It is actually yung pastoral care, which is the care given by a shepherd to his flock. Masabi nga po dito, how we serve determines not only the spiritual well-being of the flock, but also the vibrancy of the work of the community. Parang maalala niyo po yung proverb na, a chain is only as strong as its weakest link. So, yung pala, kailangan natin maging strong para maging vibrant yung ating community. Hindi lamang po yung ating, yung nakatalagang flock sa atin, under our care. But each and every one of us should be as strong para maging vibrant po yung gawain ng ating komunidad. Shepherds look up to the chief shepherd and down to the sheep. Hindi po natin nilulook down yung sheep, but we look after the sheep po. And alam naman na po natin na Jesus Christ is the chief shepherd. So this is such a great privilege, di po ba? Because we are doing the very work of God. God is taking a chance on us. He is trusting us. So di po ba laking task? And at the same time, medyo scary, no? But we are being instruments of His grace and blessings for others. So, kailangan nating pangatawanan.
And truly, this is a great responsibility and God is actually enlisting our help. Kaya kailangan niya yung ating tulong, no? Tayo'y tinawag upang tulungan siya sa kanyang gawain ito. We care for the flock in the way that God would care for them. No, hindi po yung sa sarili natin, but how God, kung paano yung gusto niyang pamamaraan. This necessitates that we have to know God and His ways more and more. And we shed off our secular minds and put on the mind of Christ. Yung nga nung sinabi ko na kanina, hindi yung sarili natin, but yung kagustuhan ni Christ. So we shun or we eschew the worldly wisdom and take on godly wisdom instead. And this is our marching orders as shepherds over the flock. In the first letter of Peter, chapter 5, verses 1 to 4, to the elders and the flock, to the elders among you, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's sufferings, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Ang ganda po, no? Pero talagang challenging. So, Jesus' definition of a good shepherd, itong last natin, mga MBS natin is really regarding yung suffering servant. So, ang definition po niya ng pagiging good shepherd is found in the Gospel of John, chapter 10, verse 11, which states that I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. So this call is unilateral, unconditional, and self-sacrificial love. No? Kailangan nating ibigay ang lahat at wala tayong ititira, even our very lives. Naalala ko lang po yung yung isang Jesuit, magiging Jesuit priest sana siya eh. It's Richie Fernando na inalay niya talaga yung buhay niya for those people dun sa mga handicaps na mga handicap na tinutulungan niya doon sa Cambodia kasi doon siya na-assign yung regency niya. And nagkataon, may isa doon na handicap na medyo may kalokohan siguro, but then he already completed the training so he can be able to make a living na siguro doon sa training na receive niya. Akala nila it was okay kasi kinausap. But in the end, he pulled out a grenade, a hand grenade. And what did Brother Richie did? He grabbed that person na gusto niyang i-save pa rin because that person is going towards a classroom filled with other handicapped students. So instead na doon pumunta yung tao, niyakap niya. And in so doing, nabitawan yung granada, tumama sa ulo niya, and then sumabog na-shield niya yung tao. Walang namatay, kundi siya. Instantly namatay siya. And I think the Society of Jesuits are actually starting the work for his beatification. So even that, even our very lives pala, we have to give, just like the Good Shepherd. So there are elements po sa pastoral care. And unang-una na nga po dito, we do it not by constraint but willingly. Ito po yung based dun sa ating binasa kanina.
we are not forced to do this work. In fact, we are volunteers. Nobody forced us. Meron po bang namilit sa atin? Wala po, no? Because tayo po ay mga volunteers. And in so doing, we should not be grudging in accepting this service. No? Kung bukal po sa loob natin na tinanggap ito, dapat po bigay natin ng lahat na walang pumipigil sa atin at saka yung hindi masama ang loob natin. Willing tayong tanggapin yung service. And joyfully, no, we take on the challenge. Tinatanggap po natin yung hamon. Po. Another element is we do not do it for shameful profit, no? Kaya nga po nang nasabi na, no, it is not a job, no? Hindi ito isang trabaho na may sweldo. And not a means to carry out our agenda. We never look to personal advantage, whether gumawa ng pera or having the power or influence, building turf or being acclaimed, no? Hindi po tayo yung bida. Ang lagi pong bida ay si Lord. Another element is we do it eagerly. Hanggang ngayon po ba talagang excited pa rin tayong gampanan yung ating pagiging shepherds over our flock? So we have to have this enthusiasm, this zeal, this intense interest, and strong and urgent desire, no? Make quick responsiveness. Napaka-importante po nung gawain because we are standing in for Jesus Himself. Hindi po ba? Sabi nga natin kanina, God is enlisting our help. We are standing in for Jesus. So our efforts can have eternal consequences. And ito po yung pinakamagandang investment, no, na magagawa natin, to invest our time and effort in our lives. This is the best one. Another element would be not to lord it over those under us. Though we have God's authority, it is given so we can serve. Yung authority po na ibinigay sa atin is not to put down yung ating pong mga nasasakupan, but to bring them up, to serve them. No? Kasi ang authoritarian, ini-enforce yung strict obedience, di po ba? Pero tayo po as shepherds over our flock, we are not authoritarian. We are authoritative but not authoritarian. We issue directives but we are not dictators. And also, we do not seek blind obedience. No, alam naman po natin yung mga members natin. No, we are all rational creations of God. We think, no, we know when we can discern what is good and bad. So we do not seek blind obedience. Do we correct? We are open to correction also. Kahit na po yung ating mga members ang magko-correct sa atin, okay lang po yun. Dapat we should be open to that. And then, we have to be examples to the flock. Sabi nga, ano yung famous na kasabihan, we have to walk the talk. We have to live what we teach. Hindi po ba? Hindi naman po pwede na sasabihin natin dun sa atin na mga members ay wag po tayong maglalasing. Tapos we ourselves, yung pala, we do not know how to stop when we drink. Sample lang po yun but I myself do not drink. I drink water only. And we show others how to follow Jesus by being the role model sa ating pong mga members. Though we face personal challenges in responding to God, we are on our walk towards holiness. No? Wala naman pong exemption sa challenges. Di po ba? Lahat po tayo, habang tayo ay nandito sa mundo, we are talagang exposed to these challenges, to these personal challenges. But still, we are walking towards holiness. So in all of the above,
nakikita po natin na binibigyan ng stress ni Pedro yung proper attitude or yung posture. He's not after the technicalities of doing the job, but rather concerned about the condition of the servant's heart. Okay. So, kailangan po pala, meron din po tayong spiritual disciplines bilang mga shepherds. To do God's work is very challenging for man. So we have to take on God's mind and heart, to do this great challenge. We need to have constant training and practice. Gaya po ng mga atleta, di po ba? Before they can get that elusive goal, kailangan po nila to invest their time and effort dun sa tedious job of training, that discipline, training themselves, practicing day in, day out. So these are the 3 spiritual disciplines that God is giving us. And alam na po natin ito since ating CLP days or CLS days. Una, prayer, then fasting, and then almsgiving. Jesus tells us to be perfect as the Heavenly Father is perfect, and it is found in Matthew chapter 5, verse 48. Be perfect, therefore, because your Heavenly Father is perfect. And may follow-up pa siya dito sa teaching na ito, ng almsgiving and prayer, which is also found in the same gospel. But this time in chapter 6, verses 1 to 18. And let me read it to you po. And, makikita nyo din po naman sa screen. You can read it with me. So regarding giving to the needy, it states there, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And with regards to prayer, and when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you don't forgive others their sin, your Father will not forgive your sins. And regards fasting, when you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly, I tell you, you have received. Sorry po. Ay, sorry, nakat ko po. Anyways, we are all familiar with that naman po. So let me continue na lang po. Ayaw na mag-move ng aking slides. Okay. Page up. Okay. So this is pertaining to the prayer still. So we not only pray daily, but we do not allow any reason, whether tayo po ay abala sa ating mga gawain, sa ating mga trabaho, or tayo po ay may mga sakit,
or even family challenges, no, to keep us from doing our daily prayer time. Also, kasama po dito, syempre po para mas makilala pa rin natin ang ating Panginoon, we have to know more about Him. We read also our Bible daily. And kasama din po dito, we have to involve our whole family in the Bible through the LBS. And if there's an opportunity to attend Catholic Bible studies, then we have to avail it. We also have to read spiritual books, especially those about our very own, life and mission in the community. So these are writings of the Servant General. We are mindful of the need to forgive others as God has forgiven us, as is stated in Matthew chapter 6, verses 14 to 15. And it is already flashed in the screen. And regarding fasting naman po, we fast from food at least once a week. Hopefully, nagagawa po natin. And we also try to consider other forms of fasting like worldly desires, no? Fasting from worldly desires. Maybe foregoing a TV show that our usual favorite TV show, or a regular recreation, or even, dining out. And instead, the money that we save can be, given to the next discipline. We give alms whenever the community asks for alms for some purpose. And we give regularly to support our work with the poor and our prison ministry. This is apart, hindi pa po kasama sa ating tithes. Gayon din po, we also participate in our work of mercy, like visitation to the sick and also to the dead. Being a shepherd over God is really a hard and challenging work. Many times it can seem unrewarding when even those we serve do not appreciate what we do. But Christ, our chief shepherd, is our model. He is the suffering servant, says in Isaiah chapter 53, verses 3 to 11. Ito po yung topic natin this past few Sundays, ating mga readings. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces, he was despised and we held him in low esteem. Surely he took up our pain and bore our suffering. Yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away. Yet who of his generation protested? For he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people he was punished. He was assigned the grave with the wicked, and with the rich in his death. Though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth, yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life an offering for sin, he will see his offspring and prolong his days. And the will of the Lord will prosper in his hand. After he has suffered, he will see the light of life and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant will justify many, and he
will bear their iniquities. Mga kapatid, God is never outdone in generosity. In His love and justice, He also rewards those who serve us, who serve. No? We do spiritual work, and so we receive spiritual wages, not materially, no po, not financially. We look to the unfading crown of glory to be given by the chief shepherd himself. And our satisfaction is not only for the moment, but for all eternity. And with that, I conclude the fifth talk for the servant leadership series of talk. All honor, glory, praise, worship, adoration, and thanksgiving be to our Lord and Master, our Chief Shepherd, Jesus Christ. Amen. Thank you, brothers, for your ears, for lending me your ears. God bless. Tapos na? Bilis, no? Ito, gusto mo? So, meron tayong reflection. Ayan. Sabi ko nga eh. Bibigay Meron mo akong yung tanong. reflection eh. Alex, meron akong tanong. Sige po. Nabigyan ba kayo ng kopya ng formation talks? Si brother ano po? Si brother Jerome. May kompleto siya? Apo. Nang galing sa MFC Apo. meron siya. Actually, Okay. ito pong chinek ko sa expanded outline, copy-paste. So, kailan tayo dadating sa topic na the Christian and his emotions? We can line it up, Brother June. We can line it up po for next year because Tante yan. after this talk number 6, it would be TJ's turn to give the talk Commitment. Commitment. Yes. Commitment mo. Sige, Commitment. tapusin niyo muna yung basic. Apo. Oo. Back to basic Tapos, tayo eh. ang suggestion ko, Brother John, ikaw magbigay ng talk na yan. Medyo Yeah. lalalim-lalim yan. Christians and his Sige, Christian and his kung emotion. tapusin muna natin lahat ng basic. Yan. Kasi ito pang atin to, pang leadership ito, dito nagkakaroon ng Opo. bakbakan eh. Opo. Sige. Tsaka na pagka nakatapos tayo dyan sa mga yan. ni Kuya Tom. Oo. So ito po yung ano natin. Sorry po yung ating discussion question, the starter. Baka po may gustong mag-comment or sumagot sa ating questions. Ayun. Siguro naman yung second question talagang willing kasi nandito nga tayo. Yes or no lang yan eh. Di ba? Ako personally, maliwanag sa akin to. Amen. Pero hindi ko sinasabing walang struggle. Siyempre may demonyo eh. Yeah, there's always a struggle kasi. Pero ito maliwanag ito. Opo. Ano yung mga struggles natin? Kaya nga doon nga papasok yan, emotions ang pasok kasi ng struggles Yan. eh. Yes. Maganda nga yun isunod, kasi at least mahihimay talaga. Pero ito teaching ito ng community. Opo. Community teaching po. Pinaliwanag dito the Senior Christian retreat and po his ito. emotions, yan. Opo. Emotions in our Christian life, ano yan, expanded out. Para malaman natin kung paano natin makokontrol lahat ng panggugulo ng kalaban natin. Emotions ang dinadali ng kalaban dyan eh. Correct. Yeah. Wala naman siyang ibang unang sasalingin Oo, sa atin, kundi- hindi emotions. Kasi ang emotion alam mo, nababago kasi ang emotion. Mm. Diba? Hindi siya katulad kung ikaw ay talagang committed, yun. Hindi mo rin, pero kasi pag emotion kagaya ng, di ba? Sinasabi nga nun doon sa CLP nun, sa CLS nun eh. Di ba? Yung ano bang love?
usual connotation ng mga tao, ang love is just an emotion. But it's not really just an emotion. It's more of Oo. commitment. When you love, Next you have talk to yun, choose next to talk, commit, di commitment. ba? Habang pinag-aaralan ko ngayon ay hindi, sana. Wala namang ano eh, Spoiler alert. wala namang hindi kasali ang emotion. Kasi ang unang-unang description ng Diyos, God is love. Tanggalin mo yung emotion sa love, may love pa ba? Wala na. Iyo, kaya nga, lahat yan. Lahat ng spiritual battle nandiyan sa emotion na yan. Whether you are coming from love, you are coming from indifference, you are coming from kulang ka ng pasensya, o galing ka sa pride or whatever. Lahat yan, it's all about emotions. Yun ang sinasabi ng community. Itong Oo. teaching na to, pang kwanito, pang mga chapter heads, yung mga, anong tawag doon, yung mas malaki pa sa chapter head. Ito yung itinuturo basic. Kasi pag ito hindi mo kabisado, matatalo ka sa spiritual battle. Lalo Bigyan na ko pag kayong mahina kopya. sila. Kanino ko ba gusto nyo ipasa ito? Hindi ko kasi alam kung paano ko ipapasa sa inyo. Para yung gusto magbigay ng talk, o kayo, bahala na kayong Pasa niyo po siya. magtoka. Pwede naman sa akin. Pwede po kay Brother Jerome. Hindi ko nga alam kung paano ko I-assist ko kay ipadadala. Kuya Tom. Opo. Sa email or pwede sa Pwede chat. ko naman kayong lahat. Bibigyan. Yeah, Siguro pwede si naman. Alex. So si Jerome, ikaw ba? O sige. Pwede Ito, po. meron siya nito. Ako din, Taga-center bigyan ko siya. rin ako, Brother John. O sige, Ito ay tinuturo sa pagka nandoon ka na sa seryosohan na, ito na yung tinuturo. Kasi ito na yung spiritual battle. Mga brothers, baka meron po kayong comment or would you rather answer yung unang question or yung second question? Feel free po. Yung ating discussion starter. Kasi ang ganda nung sinasabi mo eh. Halimbawa, kagaya nito. Ayan, nakapost pa. Do you understand that you are standing in for Jesus? Yes. And you need to serve according to His standards and ways. So, ibig sabihin, isa sa buhay mo yan. Kaya kailangan dyan, maayos ang disposition ng isip at yung isip, walang problema yun. Kahit na naiinis ka, alam mo yung tama at mali. Pero yung nararamdaman mo, doon ka natatalo eh. Pero question, Kuya. Yes. What if, kunyari, after or nagsaserve ka, di ba? Tapos after mo mag-serve, may naririnig ka from other people. Would you still answer them o answer them in how you felt do sa parang naging defensive ka o Hindi. Yun nga answer them with kasi sasagot ka lang kung tinatanong ka. Pagka ba binigyan ka ng authority, binigyan ka ng toka na magbigay ng talk, magbibigay ka ng talk, magpapaliwanag ka. Hindi ba? O ngayon, pagka ngayon meron ka ngayong naririnig at naaapektuhan ka, yun ngayon na yung umpisa ng spiritual battle. O kaya merong tinatanong sa iyong kapatid, Brad, paano gagawin ko? Kailangan pala maging pasensyoso ako. Nahihirapan nga ako kasi yung emotion ko, nagtatampo, naiinis eh. Pagka hindi ako iniinis, mabait ako. Pero pag iniinis ako, naiinis ako eh. O paano mo ngayon, ano ngayon ang ibibigay mong teaching o formation para ma-overcome niya yun? Hindi ka naman pwede magbigay kagad ng formation nang hindi mo na maintindihan ng tao kung bakit siya nagkakamali o kung bakit siya nadadapa. Kasi yun ang i-address mo sa formation eh, yung weakness na yun. So tayo usually, ang 90% ng kinukunan ng pagkadapa natin, emotion natin. Pag nakakita ka ng, halimbawa sabihin natin, sabihin na natin, sige, magbigay kayo ng example. Halimbawa, sabihin na natin, leadership. O di ba, pagka leader ka, kinakailangan pasensyoso ka. Okay. Ano ba ang nakakasira ng pasensya? Anger. O, ano yung anger? Emotion yun eh. Emotion. See? Pride. Emotion yan eh. So,
are you saying that we have to take out or take off our emotions before we serve, or Ito nga, we should understand yan, the shotgun approach yung sinasabi mong yan. Ngayon, merong Christian teaching dyan kung paano yan. Hindi mo naman pwedeng tanggalin yung emotion mo. Pag tinanggal mo yung emotion mo, hindi ka na marunong magmahal. okay. O, di ba? Hindi ka na marunong magsisi. Kasi emotion lahat yun eh. Pati you feel na, kamali yata ako, naiyak akong sisisi ako ha. Lord, I'm sorry. Emotion yun eh. Parang Papasa tinanong ko ko sa rin inyo. Part and Parang parcel tinanong of ko- yung emotion. Parang tinanong ko rin yung worship ko kanino, pag-ibig ang siyang pumukaw. Yung Diba? pag-ibig mo kang laban, emotion na. Yung halimbawa, you will stand firm. Di ba, emotion pa rin yun eh. Emotion pa rin. Correct. Lahat yan nag-uumpisa sa emotion. Kaya nga ang talagang bakbakan dyan, pagka mataas na yung teaching, the Christian and his emotion. Lahat ng household head, master niya dapat yan. So tayo sa servants, kay household head ka or hindi, ilan lang tayo, masterin na natin. Para sa pamilya natin, sa sarili natin, hindi tayo natitempt basta-basta. That's how you overcome temptation. Lahat ng temptation is through emotion. Yung makikita ng mata mo, yung maririnig ng tenga mo, yung malalasahan mo, yung maaamoy mo, yung magiging desires mo, puso mo, lahat yan, emotion yan eh. Diba? Para palang ano yan, parang 1, 2, 3. You have, Yung mga when you senses. see it, when you see it, you have to act on it. Then Pagka you have meron to kang judge. nakita, how would you say na gusto mo yung nakikita mo o ayaw mo? Anong ginagamit mo? Yung mata mo o yung emotion mo? Emotion. See? Gusto mo sumunod kay Jesus at ayaw mong sumunod kay Jesus, anong ginagamit mo kung bakit ganun ang decision mo? Emotion mo. So, sa sinasabi ng community, ganun katindi yun. Emotion na yan. Kaya pag mag-chapter head ka, yun ang training mo. Ngayon, bakit iintayin pa natin mag-chapter head tayo? Ngayon pa lang, servants tayo. Memorize, gamitin na natin, di ba? Padalan ko kayo kung sino man ang dapat kong padalan para siya ang magbaba. And maganda naman talagang malaman yun. Kasi even if you're not a chapter head or kahit anong servant leadership na position, maganda being as a person na malaman. Correct ka doon. Kasi yung leadership ginamit mo yung word na leadership Kailangan bawat merong isang Kristiyano na nakahanda siyang tumindig as a leader, ibig sabihin maging living example o maski sa sarili niya, kailangan alam niya yung lahat ng ways na yan to do spiritual battle. Yes. So yun, papasa ko sa'yo. Hindi ko alam mga emails niyo para mapasahan ka. Kanina Kahit ko sa ba dapat? messenger, Brother June, kahit messenger po. Oh, You sige. can post it sa messenger. So everybody can see it. Okay. Thank you, Brother June. Brother TJ, thank you for... Brother Jerome, ba't ako na-facilitate? Sorry po. Nakikinig lang po ako. Kasi kinokontrol ko yung emotion ko. You're controlling. Ayun na. Not now. Ginamit talaga din ni Kuya Jerome. Everybody is free to show their emotion. Mga kapatid, baka meron pa kayong gustong sabihin or antahimik na. Ako, Brother Alex, no? Thank you, Brother Alex, sa sa talk mo. Napakaganda, no? Tama si Brother Jones, si Brother TJ. Alam ko niyo itong plaque, itong shepherd. Ako po member na ng Lord's Plaque. Tapos La Plaque. Mo ba? La Plaque and Lord's Plaque. Mga leader na po yan, ha? Mataas ang ng mga spiritual nila. Steph Deji Rodriguez, Brother Bobby Rodriguez, at saka si Bibong Crusolog. Bakit po sila nag-away? Because tama po kayo, because of emotion, because of money. Because of money po. Ano po, napakaganda po nung yan. When I joined the Lord's Plaque, ano po kami noon, 300.
Parang CLS 1996. Ang natira po, ako nung natira doon. Yung 299 na wala. Parang ano po itong anong tinok niyo, Brother Alex, yung ano doon, pasok sa ano to, sa awit 93, the Lord is my shepherd. As leader, alam ba yung meron ka nga 100 na plaque. Kasi may member mo, no, para sa ating community. Pag nawala yung isa, pabayaan mo na tinay, hanapin mo yung isa. Di ba yung ginagawa nung yung nagtupa, nag-ano siya ng hinahanap niya. Di ba napakahirap po talaga. No? Napakahirap talaga yung lahat po tayo guilty sa emotion. Lahat tayo. Kasi po, mas maganda yung kamukha ba sa central sa amin. Kami na Brother, sinasabi namin, Brad, mali ka. Charismatic approach. Hindi yung kinarek mo siya na yung masama ka na. Hindi, maganda yung kaya kami sa central, meron kaming motto. Sa central, piko na itago. Ganun. Yung namin, sinasabi na si Bay TJ, nagkamali. By charismatic approach. Lahat may emotion po na lahat tayo. Kasi kaya po di natin alam yung sarili natin. Hindi natin alam kung akala natin palagi tayong tama. Sana po sa Lord's Block, diyan po ko natutunan talaga. Yung sinabi mo yung Brother Alex, yung prayer, fasting, and almsgiving. Ginagawa po namin yan. Nag-CLS, talagang fasting. Nagpa-fasting kami. Pero yung iba po, nagbawil, hindi lang sumusunod. Yung pass eating nangyari, pass eating. Kumakain sila. Pass eating. Talagang ako, pinakikita ko talaga yung ugali. Magandang gano'n, mga brother. No? Pakita mo yung ugali mo. Hindi, mga brother, uy, brad, kamusta ka na? Is beso-beso. Pagtaligo na, ulo ka, gago. Pag maharap, magaling. Pagtaligo, yari ka na. Nangyayari po talaga yan. No? Kaya yung ang ganda ng talk mo, Brother Alex, talagang one of my favorite. Kasi galing po ako dyan sa puro plaque, shepherd. Grabe ang teaching namin doon. Isang linggo, puro teaching. Dito sa atin sa MFC, tayo si Brother Jun. Si Brother Jun magaling sa magaling mag-alin yung mga itotok, no? Oo. Maganda yung Brother Jun, no? The wisdom of Brother Jun. Lahat man tayo. Pero yung siyempre yung nakasurat dito na sinabi yung po na do you understand that you are standing in Jesus? Siyempre po, according to His way. Diba? As leader, talagang you have to tell to follow, obey your leaders and follow His order. Diba? Paano yung leader ng mali? Hebrew 12:2. Hebrew 12:2, fix your eyes to Jesus. Paano yung 37, obey your leader and follow his order. Paano yung leader mo, mali na ginagawa? Ako po sa tapatan po, mga brothers. Ako, galing po ako ng Internal Affairs Service sa IAS. Ano pa trabaho ng IAS? Kami ng PNP po. Patinuin ng mga behavior ng mga pulis. Mga adik na pulis, mamatay na tao na pulis, rapist ng pulis. Napatinu ko sila. Pero dito po, sa simbahan, sa ating community, marami nag-fail. Kami mga retardo, si Bentagaro, chapter head, retired Philippine Marines. Napakahirap. Ako, chapter 2, naging chapter 2. Ang hirap po. Sabi nga ni Father, Brother Ray, mas mahirap patinuin ng mga tao sa simbahan. Di ba napatinu ko yung mga pulis? Dali lang, pero dito, alam ni Brother DJ, surrender ako. This is sa amin, central, okay na. Maganda sa atin. Siguro, ako yung humingi rin ng pamamanhin. Minsan, kasi importante yung correcting one another. Minsan, gusto ko i-correct, marami nakakakita. Yung gusto ko. Hindi ko siya pinahiya. Ino-correct ko. Kasi, pinag-aralan ko muna kung tama. Ako si Brother Jepoy, nagka-problema yung isang samahan namin. Si Brother Jepoy, tama kaya pag may nagkamali isang tao, anong gagawin? Anong gagawin po? May narinig ka. Hindi pwede ba TJ ilabas mo dito? Hindi pwede.
Magsama ka ng magsama ka ng elder. Si Brother Alex, si Brother Joe, si Brother Tom, sama Brother Tom, ito. O sabi ng maayos, in charismatic approach. Diba yung mga Ilonggo? Ang ganda ng mga, magsama ka ng Ilonggo. Ang Ilonggo gusto magsalita. May ginawa ka pa sa akin, anong sinasabi mo? Kung gusto mo, patay na kita. Mga Ilonggo. Malambing ka rin. Palambing pa rin. Palambing ka, gusto mo, patay na kita. Ha? Parang Ba sinasabi mo? sasakin kita. Parang ganun ba? Oo. Palambing pa rin. Mga brothers, no? Ako natuwa po sa inyo. Ako yung masaya-masaya. Marami po ako natutunan. Kasi ako, mali, kasi ngayon, no, yung kamukha may bago pa akong trabaho ngayon sa security, sa pasok. Nakita ko yung mga gwardiya na member rin ng COFORS, meron doon, no? Ganda rin, no? Member ng RFC. Ang ganda sila. Natuwa nga ako. Ako balang araw, pag oras na mag-ano pa tayo, mag-LCS tayo doon, mag-CLS tayo. I-invite ko yung mga ilang po talagang mahirap talaga to follow Jesus. Hindi mo tayo perfect. May hindi natin napupuno sa sarili natin. Kaya akala natin, galing ko galing. Kaya yung talagang humility, number one is humility, humble. Yun po. Yun, thank you, Brother Alex, Brother Jun, nasa iyo po. Brother Hector, Brother Jerome, Brother TJ, Brother Inigo, Brother Saints, lahat po. God bless you po, and ang ganda ng topic, talagang enlighten mo. Thank you, and God bless you. Good evening. Ang kuya kong pogi na astig pa. Kuya Ray. Ano bang hindi astig dito sa atin eh. Lahat astig eh. Lahat astig. Parang yung iba po tahimik Brother Jerome. Naalala ko nung sa installation namin as lector and commentator sa simbahan. Di ba? Iniisa-isa kami tinawag doon sa harap ng altar. Tapos nakaharap kami. Tapos about face kami doon sa harap ng congregation tao. Sabi ng pare, tandaan niyo yung mamukha niya na. Yung mga yan Pag nakita niyo yan nandoon sa sabungan o kaya nasa sugalan or mga report niyo sa atin. Kasi we have to live what we teach nga, di ba? Ayun nga So talaga naman. Pero nakakatuwa kasi yung mga collector ko naman or mga ibang tinatawag sa akin Father Jerome. Father de Familia po. Father de Familia. Anyway, so yun lang naman, we have that parang responsibility na dapat, yun nga, sinasabi mo walk the talk, di ba, kanina. So parang napakabigat nun na responsibility. Pamumukha mo. So yeah po, yun lang naman yung aking share. Yung may iba dyan, ayan. Si Brother Ako Jun. pwede ako. Sorry, Ayan, Brother Boy. hindi ko maayos yung video Yung video ko Maayos. Okay lang. Ayun, di namin makita yung kapugian mo, Brother Boy. Oo nga, putin. Okay lang. Ganda pa naman ng t-shirt ko. Sayang. Hindi kaya sa video card na yan. Siguro, papayos ko nga Ang sa akin naman, ang ano ko, yung matagal na rin nasa sa community 1998 ako 1998. Ang dami kong na-encounter na mga members ng CFC, ng Serban, wala nang ginawa kundi magreklamo. Lahat napapansin. The way you pray, the way you communicate. Pero, andyan pa rin sa community. Andyan pa din. Hindi umaalis. Despite nung ang daming niya nakikitang mali, ang dami niya nakikita. Iisip, andyan ka pa. Andito ka pa pala. Di ba? Pagka
Pagka may mga yung anniversary, makikita mo, nandiyan pa yan. Ito yung napaka-reklamador nito. Ito yung napaka-ingay namin. So, ganon din ako. Ako yun. Bakit ka nandito pa sa community? Lahat napapansin ko. Ilang beses na ako gustong umalis eh. Hindi naman ako makaalis. Kaya tama yan si Brother June de Vera. June V tawag namin dyan eh. June V. June V. Ano bro? Boy, namimiss ka na namin eh. Dapat nakakasama ka namin ng in Ayaw- person. Ayaw pa rin tumigil Bigla mag-work ka nawawala bro eh. Kasama ka namin eh. Namimiss ka na namin sa mga gawain eh. Masarap kasama to eh. Totoo lang. Opo. Ano nga eh. Kaya tama si Brother June V. Emosyon. Masyado kang emotional. Dadaling ka niya sa Dadaling ka niya yung kung saan eh. Pero ang makakagamot din sa'yo, yung emotion mo. Correct. And then how you handle your emotion. Yan, tagal namin nagkasama ni June B. Dami ka nawala na. Ayun yung lahat. Para maibigay nyo na talk. Hindi sinasabi ni Lord na deny yourself. You deny yourself, inaalis mo yung emotion by looking directly or focusing on the Lord. Yeah. Tatanggalin mo yung negative. Iiwan mo Oo. yung Pagka pinatikos ka, siniraan ka, hindi ka WWJD. titipo, tahimik ka lang. Ang gagawin mo ay pagdarasal mo yung tao. Sana makita WWJD niya yung lang. katotohanan. What will Jesus do? Oo, kasi yung pagtitiis, sa totoo lang, tignan nyo, di ba? Para ka manalo, titiisin mo. Aba yung pagtitiis, emosyon ang ginagamit mo ron. Mga Desisyon, virtues, emosyon Brother din June, ang tawag ginagamit doon. mo ron. Yung mga virtues ba are considered emotion, mga humility, obedience. Wala namang virtue na hindi emotion eh. Oo. Ako may Kasi share. ang na-experience ko sa mga servants, masyadong matampuhin. Yung Ilang taon na tayo, Brother June? Napakarami. Pag nakadinig ng salita na hindi nila gusto, tampururot. Ako naman Yeah. Walang iwanan. hindi ako naniniwala sa tumatanda, mabilis magtampo. Hindi ako naniniwala sa ganun eh. Kasi, DJ? mas naniniwala ako, mas malakas pang asa na matatanda. Ganun ba? Madiro na eh. Madiro. Buti lang si Alex, di pa matanda. Uy, senior na nga eh, di ba? Kaya DJ, pag tumanda ka, pag tumanda ka. Di ba si Hector, mabait din ito. Alas ka doon din. Yan si Brother Tunying tahimik ko. May sasabihin yan eh. Gusto niyang Nag-iisip magsalita. ka, nag-iisip ka. Gusto niya May magsalita belong, eh. may belong. Nakamute ka, Brother Tunyeng. Nakamute ka yan. Yan. Control niya yung emosyon papasok niya, yan, biglang papasok si self-control. Brother Tunjing. Ang haba, tinan mo. Oo. Control Hindi yung mapigil. emotion. Huwag niyong pinag-uusapan ng matatanda. Kaya, Yun na yung emosyon na yun, ha? Emosyon na. yan na Nagalito na tayo. Poging backseat, tawag yan, poging backseat. Uy, it is a blessing, di ba? To be in that certain age na nandito pa rin tayo magkakasama. It's a blessing. Dahil ito niya mabait siya. Alam niyo ba sa office, meron akong kasama. Mainitin ang ulo parating nun eh. Ngayon hindi na. Ako na yung katabi eh. Pagka mainit ang ulo niya, kinakantahan ko siya. Alam niyo ba ang kanta ko? Yung paa, tuhod, balikat, ulo. Pinapalitan ko ng lyrics. Ginagawa ko po, ot, galit, sukla, matsuya, po, galit, suk. Alam niyo, imbis na may inis yung kaopisina kong yun, Tatawa na lang. sabihin sa akin, kanya ka, Jay, eto na yung emotion ko eh. Nagagalit. Bigla mo ako patatawa.
Di ba ka, Anong gusto mo? baka nag-unload lang sa iyo ng emotion niya. Para Sabihin ko sa hindi siya nagdi-distress lang siya. Sabihin ko crush sa sa'yo? kanya, Yeah. anong Hindi, gusto baka mo? may crush. Ah, Baka may lalaki crush din, sa'yo. kuya. May crush. Kaya nga, paglayo, di ba? Paglayo, di ba? Hindi ko ito. There are people talaga na they really have to express it yung Oo. para ma-relieve sila eh. Kasi Para ma-relieve it's one sila. form of distressing yourself na maibulalas mo kaysa ikimkim mo. Pag kinimkim mo sa loob, puputok. Pagka pumutok, diretso ka sa hospital. Diba? Pwede pa sa CR na lang. Iba yun, iba yun. Di ba yun yung clue, di ba? Lagi nating naririnig yun, yung WWJD. Pagka may narinig tayo na isang comment, no, laban sa atin o laban kanino man, lagi nating isa-isip, ano ba ang gagawin ni Jesus sa mga situation na yon, sa pagkakataon na yon? Will he just let go? Or magbibigay ba siya ng payo? Or ano gagawin niya? Diba? Pero nasa puso mo na siya, 'di ba? Hindi mo na siya actually pwede mo siyang kausapin, hindi mo na Yes. siya you don't have to speculate or he's already there You, in your heart. you don't actually speculate, but you're just Or what putting could- yourself in his place. Kasi, di ba, inaano mo siya na, ano ba ang gagawin ni Lord? Kung sakaling itong marinig niya. Eh, Actually, alam naman he is natin, your conscience. Eh. Yeah, alam naman natin through his example, di ba? Kaya sinasabi nga natin, he is our model for, being the good shepherd. Kung ano yung dapat na posture ng ating mga puso. Diba? So, instead na magagalit ka, siyempre hindi ka dapat magalit dun sa ano. Galit na lang. Human as we are, kasi inuuna natin lagi yung pride nga. Kasi nga, hindi tayo, walang humility. Emotions pa rin. Yun, di ba? Parang mga Bali Alex, parang mga politiko, campaign, peace, peace, mga peace. At tapos yung eleksyon, ayan na. Labasan ng Oo. mga pangil. Ayaw ko sa tao yun eh. Yung ngiti-ngiti pero backfighter pala, no? Paganda yun. Wala kasi talagang mahirap din ano. Kung talagang kailangan mo meron kang titingalain na isa ko din, who is the better, who is the best na I-correct mo pag mali. Correct. si Lord lang talaga. Kasi pinakita na nga he came down from heaven to be with us, to show us the way na pwede. Diba? Na-tempt siya and everything, pero he did not succumb to it. Posible pala. Tapos, lahat. diba? Yun din siya na yung binigay. Sabihin, binigay na-tempt siya, example. puntanan niya, pero hindi siya nagkasala. Oo. So, yun na yung pinaka-best natin na, ehemplo na dapat nating tularan. Mahirap maglingkod, Brother Alex, mahirap. Ay, opo, mahirap Dami mo man. alam Oh. naman natin, sinabi na nga doon sa talk na we don't receive any wages here. We receive wage siguro. Doon na, kasi spiritual yung work natin eh. It's not secular. May nagtataas po Pero ng mga Father Gigi. Kung pag-aaralan natin ang gusto, si Lord habang sinasabi niya, mali yan, dapat ganito, dapat ganyan. Pero maski nga bago pa dumating si Jesus nauna na yung promise Pagka ikaw naging obedient ka, sinunod mo ito, meron talagang promise yung promise, blessings tawagin na natin na blessings of prosperity. Meron talagang pangakong ganun Jeremiah. Saka, Yun ang may sinasabi pangako ng din ng Holy Spirit will guide, protect you, and bless you. Kaya nga so saan gusto lumugar? Doon ka sa panalo ka, pagkatapos punong-puno ka pa, bless ka pa, doon ka na sa panalo. Kasi you will use the same effort It's either na gagamitin mo ilalabas mo yung galit mo, gagamit ka ng effort, energy. Ibig sabihin sa akin, pagka nagagalit ka, hindi ka gumagamit ng energy. Pag mag-decide ka to fight against what is wrong, gagamit ka rin ng energy. Di, piliin mo na doon sa makikinabang ka. Doon mo Hindi na ka naman gamitin. si Kuya Eddie para ay
Energy. Energy. Talaga, di ba, kung gagamit ka ng decision, energy yun eh. Ano mo, ipaglalaban mo yun eh. Pipili ka eh. Pag pumili ka, it's either pipili ka ng tama o mali. Pag in-execute mo yun, gagamit ka ng pwersa eh, ng energy para magawa mo yung bagay na yun. Eh di doon mo na gamitin sa tama. Oh, tama. Ayan, si Kuya Gigi. Si Brother Oh, Gigi. Brother Gigi, Gigi, ano, may your sasabihin ka ba, energy. Gigi? Share your Magandang gabi energy. po. Magandang gabi po. Very lively discussion. Actually, ang daming views na medyo lalo yata akong nalito sa dami. No? Actually, mahirap yung topic natin, servant leadership. It's a paradox by itself. And if I were to try to follow Christ according to my understanding, hanggang kailan ko kaya kakayanin? Ito pa, leadership am I supposed to lead before Christ? So, bago dumating si Jesus, ililid ko na yung mga ibang tao papunta sa Kanya? O will I stand in or stand beside Jesus? How long can I do that? Bro, magtatapat ako, hindi ako ganyan katibay, marupok din naman ako tao eh. And my only hope is, katulad sabi ni Brother Jerome kanina, Jesus will have to live in me if He wants His will done. Hindi ako kasing bait ng kagaya ng karamihan siguro sa inyo. God will have to live in me, in my heart. He will have to make His kingdom in me. I cannot do it by myself. Actually, Jesus was already telling us that apart from me, you can do nothing. I am the vine, and you are the branches. And apart from me, that means if you go ahead of me, if you try to follow me apart from me, or you're outside, you're beside me, standing in for me, talking for me, you're still the one doing it. It's not me doing it. The way I see it, ito naman sa opinion ko lang, personal. The only way that it can be done is if Jesus will do it through you, in communion. Yung sinasabi ng Brother Jerome, ganun ba yun? Brother Jerome, ganun ba yung sinasabi mo kanina? Parang yung kasi naintindihan ko tama. Amen. Fiat. Yeah. Amen po. Ganon yun. So, parang sinasabing ni kasi nga 'di ba sabi, yung will mo 'di ba? Yung human will natin yun yung kumbaga ang nagbibigay buhay sa atin ng pride, sa ego. So, 'di ba kanina ano ba yung sinabi ko yung self-denial? Ano ba yung kahulugan ng self-denial? You have to deny your human will. Deny yourself. Empty yourself. Para ma-empty mo na yung pride mo, ma-empty mo yung ego mo. So that when you empty God, all of God can go inside you. So yung what is everything about God is about good, about obedience, about His will. Kung ano may banal na kalooban niya na yun ang mangyari. Medyo it's a challenge but you always it's kaya nga tatanungin mo siya, Lord, tama ba? Ano bang magiging respond ko doon sa kayabangan nito o pinagmumura ako ganyan? Ako ba ay atakihin ko rin ba ito? O tahimik na lang ako? Or do a reparation prayer? Repair for all those bad words na binibigay sa akin or mga gossip? So normally, if I don't do that reflection, I will definitely make a revenge because of my ego, my pride, nasaktan eh. So, but of course, the Lord would say, just keep silent, offer a prayer for him, just show love. Yun yung pinaka-bottom line eh. Just continue to exchange love, make a reparation for all those bad words or bad nasaktan man yung just accept those hurt. Because ako mismo, nasaktan din ako. Kumbaga,
I've experienced that a lot in the agony in the garden, in the scourging at the pillar. So yun lang po yung aking pananaw doon sa inyo. Wala si Brother Gigi. Andiyan pala si Brother Gigi. So ayun lang po yung gusto kong that Maraming Jesus salamat. is here in our hearts, and you can anytime talk to him, and you just trust him na tama ba 'tong aking naririnig, o guni-guni ko lang ba 'to? 'Di ba? You have to trust that he is there in your heart, na hindi ito yung sagot ng malalaman mo naman kung if you are at peace, 'di ba? When the result is, or the gift, or I mean the end result is you are at peace. Walang ako ba'y kinakabahan ako, or baka hindi totoo to, or 'di ba, mga ganun ba? Basta it is at peace, there is love, then you trust that it is Jesus. Yun lang po. Pero pag may doubts, then hindi yun. Malamang hindi. I mean, it's your mind analyzing. Narinig You niyo are na not ba yung emptying. Narinig niyo na yung tinatawag na therapeutic community o TC? Narinig niyo na ba yun? Yung TC o yung therapeutic community, halimbawa, meron kang isang kaibigan, meron kang isang anak, o ikaw mismo, wala kang wala kang yung temper mo, hindi mo makontrol. May problema ka doon, or meron ka ugali na pangit na hindi mo makontrol, gusto mong matuto kung paano makontrol 'yon. Usually may mga ganong problema na tao, nag-enroll sila sa isang sa TC, kung tawagin therapeutic community. Para anger management. Oo, yan, kasama yan, therapeutic community yan. Kasama ka doon sa grupong yan, tuturuan kayo, iti-train kayo unti-unti. Ang patakaran doon sa therapeutic community, ganito. No one can do it, but only you can do it. But you cannot do it alone. Only you can do it, but you cannot do it alone. Dapat may kabady ka. Oo, kailangan may kakampi ka. Kailangan meron kang kagrupo. Kailangan mag-Kristiyano ka. All pro yan. Kagrupo mo si Jesus, Jesus in you. Oo. Ang kagrupo mo. Pero hindi porkit nag-Kristiyano ka, si Jesus na magtatanggal niyan. Hindi. Only you can do it, but you cannot do it alone. Correct, Brother John, correct. Nakapaloob doon sa talk, di ba? We really have to take up the heart and mind of God. Working principle na pag nakita natin, di mahirap. Corrupted yun sa atin. May nabasa din akong quote yan sa find a community because you cannot do it alone. Tagal namin doon nung kami diyan pinasok kami na kumbaga sa dahil sa community work, which is community development, kinakailangan mag-aaral kami. Yun yung Brother John, mas maganda pa nung serbisyo, mas maganda pa yung mga siraulo, mga kasama ko, mga loko-loko. Mas maganda. Totoo yun. Mag-isama. Masaya silang kasama. Yung sinasabi kong yung mga wala akong problema ron, yung mga koloko, yung mga ganyan. Wala akong problema ron. Ang sinasabi ko, yung talagang tarantado talaga, papatay ng tao, mga walang hiya, o yung mga teritoryo mga mamatay tao nga, mga kasama. Ito mga kaibigan. Yung mga nagbago na. Meron kasing marunong pumatay ng tao, kaya ng dibdib niya. Halimbawa, gaya ng mga pulis, kailangan marunong ka nun. Hindi lahat ng pulis. Marunong ka nun. Iba naman yung sakit mo yun. Ibig sabihin ng sakit mo yun, hindi karapat-dapat na patayin yung tao dahil wala namang gera. Papatayin talaga ka. Yun yung abnormality na sinasabi. So pagka meron ka yung mga nagbago na sila, mga dating luko-loko nagbago. Yun ang maganda kasama. So merong community na gumagawa niyan, tumutulong pagka hindi mo kaya mag-isa. Yun na nga, ang tawag doon, therapeutic community.
Pero ang patakaran nga doon, only you can do it. Yung change mo, only you can institute that change. But you cannot do it alone. Kaya di ka, sama ka sa amin. Pagtutulong-tulungan natin yan. Yun Galing, ang no? sinasabi. Parang AA din, parang AA, ano? Yun din ang Oo. ino-offer ni Jesus eh. Ganun din naman. Maganda yun, maganda Talon yun. eh. Hmm. Oh, pero tayo pa rin yung magre-repent. Hindi niya tayo ipagre-repent. Tayo pa rin yung magsisikap. But we cannot do it Oo, alone. perfect. Together with Him, makakarating tayo. Tulungan ng doon. sarili, Brother Jun. No? Tulungan ng sarili. No? Tama, tama. Oo, tulungan ng sarili. Tama naman si Hindi. Brother John. Ang hiningi siya, ang grasya ng Diyos gagalaw, but with our cooperation. O, kailangan Yan. gusto mo. Oo, kailangan Tulungan gustuhin sarili. mo at desisyonan mo. Katulad Hindi sa sabi pipilitin ni ka. Brother JJ, mahirap talaga yon. Mahirap kasi ang emotion natin lumalaban kontra doon sa what is ano eh. Ang emotion nandiyan dyan para proteksyonan yung sarili mo. But what the Lord is saying, deny yourself, pabayaan mo. I-release mo yung anger mo, i-release mo yung galit mo, i-release mo yung revenge mo. But God needs your cooperation. Tama rin si Brother Alex. Nandiyan na sa atin yung Panginoon Diyos. Sabi nga ni San Pablo sa Romans 5 verse 5, niligyan na yung Holy Spirit sa puso natin. All it needs to take is for us to cooperate with the Holy Spirit. And it takes a lot of decision from us. Nag-decide ka. Katulad nun, kanya sabi ni Brother John, hindi magagamot yan kundi ikaw din. Pero hindi mo kakayanin mag-isa. So somebody will have to guide you. But Amen. the decision must come for you na kahit anong hirap, gagawin ko. And that is what the Lord is asking us, to cooperate with His grace. Correct. Para tayo Amen. ma-transform. And the Holy Spirit now will work in us and transform us. Hindi naman yung automatic na sabi ni, transform. Hindi eh. It takes a lot of our decision to be transformed. Kasi we were made with a free will eh. You choose what is evil, you choose what is good. Mamili ka. And then, the Lord will honor whatever your decision is. But in each decision, there is a consequence. Yun ang mahihirap eh. Nag-decide ka na ganito na lang ako, magtatampo ako, mag-iita ulo ko, may consequences yan. Decide ako magbago ako, may consequence din yan. Yung sinasabi ni Brother John na consequences sa ikabubuti mo at kabubuti ng lahat. Amen. Ganun yun eh. But it needs our cooperation for the Holy Spirit to work powerfully within us. Kailangan ng cooperasyon sa atin. And that is your decision to do it. So, tama yung sinasabi sa scriptures ha. Faith without works is dead. Yeah. James. James. Tama to. Nakita natin yung logic. Tama pa na yun. Faith without work is dead. Mhm. So yung Ganda. sinasabi mo, Brother Jun, na yung nahihirap na anger, ibig ba sabihin yun siya ay walang state of grace. Hindi siya nasa state of grace Merong dahil state of grace pero hindi papatay siya enough kagad eh. Hindi naman. Hindi enough. Self-defense. Article 11. Hindi, Self-defense. maaring wala, nil talaga yung state of grace Oo. niya. Wala. Kaya Wala, siyang consideration doon. Hindi. Article, Oo, maraming So patay. sakramento, kung wala siyang mga sakramento. Self-defense. Article 11 of the revised penal code. Ayan, Self-defense. pagka self-defense, maski Oo, naman pwede. sila David nung araw eh. Bakit mga si Jesus, mamatay tao din, di ba? Sila Moises. Hindi. Yun mo, Out of Ang des- anger ito kasi yung description, papatay ha? siya. Sabi mo, Hindi, si Brother King Jun. David. Self-defense. Dami Hindi din ba? pinatay niyan. Description. Si Oo, King oo, Saul, wala. si King Saul, tsaka si King David, Oo. yung comparison. King Saul, tsaka King David. So gumawa sila ng Oo. chant, no ha? Ang sinasabi Oo. nila, yung galing daw ni Saul sa bakbakan, sa espadahan, Oo. Saul can kill 1,000, but David marami. 10,000. Oo. So nainggit na si Saul. Hindi, doon. no? 10,000, ha? Isipin mo kung Kaya gaano gusto siya niya kagaling. ipapatay si David dahil doon. David. Tama ba? Oo, biro mo, ibig sabihin Pero mo si inggit. Saul, 1,000 kayo, ubus kayong lahat, siya lang mag-isa. Yeah. Kay David, 10,000 kayo, ubus kayong lahat, siya lang mag-isa. Pero, Yan, topic na. Grabe, Tama yun. ganun siya kagaling. So Oo, dahil di ba, doon, eh, gusto yung papatay ni Saul si David. So David. dahil doon.
Oo. Hindi niya makaya kasi 1,000 lang siya, 10,000 si David eh. Dumabol si David. Out of anger. Kaya nga hindi niya Mas nagaling mapahintay eh. si King David sa kanya. Oo. Ayaw mag-share ng iba. Brother June, duhong ko. Share ka naman. Mahaba pasensya ni David. Mahaba pasensya. Brother Brother Charles, Saint. si Brother Charles, Charles. hindi siya no? Hindi Brother mag-share ka, Saints. Brother Charles. Brother Hector. Iyan yung nang Indian sa atin sa Tarlac eh, di ba? Si Brother Ramir, Charles. Hindi ka nagsama ba, TJ, oh? Hindi mo kami sinama. Brother Daya. Galaxy. Brother Hindi mo kami sinama. Daya. Tahimik lang yan si Charles. Ayaw magsalita nga eh. Oh. Gumagawa na ng hibla yan eh. Di ba, Alex, next time, Kuya Ray, sasama na tayo. Daya nyo. Kaya kayo na pumunta. Eh, si TJ nandun eh. Si Brother Ray wala. Si Brother June nandun. Si Brother June Hindi ko alam. wala. Hindi ko alam na may lakad. Hindi ko alam po. Tarlac, sumama ako. Eh, wala na si Brother Boy. Andyan na. Asan? Ano nga na. Si Brother JJ, okay pa. By JJ, ayos ang natuwa ako sa'yo. Brother JJ. Pinapakita ko. Very good. That is good. Si Gigi, matibay yan. Oo, Panalo yan. Natuwa ako sa ano niya. Kung ano nasa puso niya, yun ang sasabihin niya. Oo. Yan ang tao. Maganda yung personality. Natuwa ako sa kay Brother G. Personality niya. Marunong. Yan, hindi korokat. Hindi plastic. Talagang pinapakita niya kung sino siya. Tagal namin magkasama niya sa Cavite, no? Oo. Akabiti. Sukat pa rin. Oo. Sukat, sukat. Siguro, Ba't parang ba, Gigi, ba't yung boses mo? Parang parang yung sound system mo. Merong Ito echo. May May echo sa room niya. Nasa banyo yata. may naka-speaker ako dito. Naka-speaker. Speaker ako. Speaker. Speaker. Nagre-rebound ba? Or Nag-ano rin. Oo. Sino po si Brother AD? Saka si Galaxy Tab. Anthony Davis yan. Ng LA Lakers. Baka meron pang gustong share. Galaxy. Kasi Brother Tunying, napakatahimik ngayon. O nga eh. Kinokontrol niya mo yung Dahil kanyang emosyon. Tag dito. Isa sa favorite Nakapanibago. yan. Bait. Ayan na, magkasalita na. Ayan na. Gagaya na. Si Brother Sa Saints, paligid, hindi rin nagsasalita. Tulog na. Brother Hector. Wala yung pusa. Bagay yung pusa mo. Kamusta yung pusa? Siguro Wala po. kumain na kaya hindi lumalapit sa kanya. May bago. Sino si Adam? Okay. Si Yung Brother Galaxy. Adam. Galaxy siguro naging Adam. Si Brother. Oo. Gandang gabi. Pakita naman po kayo. Oo nga Camera. para pag picture taking natin. Oo. Brother Jerome? Meron pa ba? Bali, Alex, may picture na. Okay na mag-picture. Na-picture ko na kaya. Kanina pa. Dami na. Ako na bahala. Thank you. Picture Kaya Marami pa tampitin. hindi naka-on yung mga videos nila. Closing prayer na. Closing prayer na daw. Closing prayer. Pinasara na ni Brother Hector. Closing prayer na. Tama. Brother Hector, pwede Wala ka na mag-lead film. sa closing prayer. Oo. Okay? Okay. Sige. Let us put ourselves in the presence of the Lord, in the name of the Father, and the Son, and the Spirit. Amen. Amen. Lord, maraming salamat muli, Lord God, at bigyan mo kami ng oras ngayon, Lord God, upang makinig sa iyong turo sa pamamagitan ni Brother Alex, Lord. Lord, please fill us with your Spirit, Lord, upang lalo naming maintindihan ang mga tinuro sa amin ngayon, Lord God, and give us a heart that accepts and understands your will for each of us, Lord God. Lord, as we go our separate ways, please give us a good night's rest, Lord God, and also protect us from this ongoing storm, Lord God, which is affecting our whole nation, Lord God. Lord God, please enable us, Lord God, to overcome all our
challenges, Lord, and trials, Lord God. And all this we pray in Jesus' mighty name. Amen. And Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, It was the is beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it Amen. was in the the beginning, is beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. Altogether, glory be to the Glory to Father, the and Father, to the and Son, and to the Son, Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you. Happy weekend. Hi, thank you. Maraming Good night. salamat po. Good night. God bless. God bless. Nice Happy weekend. weekend. God bless.